Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May nakikita tayo pamumuo ng bagong sistema na posibleng lumitaw next week sa may silangan ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito at ang mga lugar na maaaring makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang Northeast Monsoon o amihan na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon, habang ang easterlies o mainit at mahalumigmig na hangin mula sa Pacific Ocean ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Unahin natin ang lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang may hinang pag-ulan dulot ng patuloy na pag-iral ng amihan. Gayunpaman, sa ngayon ay wala namang inaasahang malaking epekto sa mga nasabing lugar. Samantala sa Ilocos Norte, Apayao at Mainland Cagayan, makakaranas naman ng partly cloudy hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng isolated o panakanakang may hinang pag-ulan dulot pa rin ng umiiral na northeast monsoon. Sa kasalukuyan, wala ring inaasahang significant weather impact sa mga lugar na ito. Dito naman sa mga residente sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng partly cloudy hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Bagamat karamihan ng oras ay magiging mainit at maalinsangan ang panahon, pinapayuhan pa rin ang lahat na maging alerto lalo na kapag nagkakaroon ng malalakas na thunderstorms karaniwan sa hapon o gabi dahil maaari itong magdulot ng biglaang pagbaha o landslides lalo na sa mga bulubunduking lugar. Ngayon naman ay dumako tayo sa latest tropical cyclone threat forecast na inilabas ng Pag-asa upang makita kung may posibilidad bang may mabuo o pumasok na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na linggo. Batay sa pinakabagong datos mula week 1, March 6 hanggang March 12, sa ngayon ay wala pang namomonitor na tropical cyclone-like vortex o TCLV sa loob ng PAR. Gayunpaman may isang area na patuloy na binabantayan sa silangan ng ating bansa sa bandang eastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain o TICAD, kung saan pinapakita ng ilang weather models ang posibleng paglitaw ng isang sirkulasyon. Sa kasalukuyan, ang chance ng pagbuo nito bilang isang ganap na bagyo ay nasa low hanggang moderate probability lamang. Ibig sabihin na hindi pa tiyak kung ito ay tuluyan lalakas, ngunit patuloy itong mahigpit na minomonitor. Dahil dito sa kabuuan ng susunod na 2 linggo, ang tropical cyclone threat sa loob ng PAR ay tinuturing na unlikely o mababa pa lamang ang posibilidad. Gayunpaman, gaya ng karaniwan na panahon, anumang pagbabago sa galaw at atmosphere ay patuloy na babantayan at agad tayong magbibigay ng update sakaling may biglang development sa mga susunod na araw. Batay naman sa weather animation at satellite analysis, kapansin-pansin ang unti-unting paglakas ng easterlies o ang mainit at mahalumigmig na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Habang mas lumalakas ang daloy ng hangin na ito papasok sa silangang bahagi ng bansa, nagdadala rin ito ng mas maraming moisture o mahalumigmig na atmosphere. Dahil dito, inaasahan ang pagdami ng mga ulap at pagbuo ng mga rain clouds lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan ng bansa. Kabilang dito ang Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga at ang silangang bahagi ng Mindanao kung saan posibleng makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan at thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ilang pagkakataon, kung lalakas ang mga thunderstorm cells, maaari itong magdulot ng moderate hanggang malakas na buhos ng ulan na maaaring magresulta sa localized flooding o biglaang pagbaha sa mga baban lugar, pati na rin ang pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Samantala, habang patuloy nating minomonitor ang lagay ng panahon sa malawak na bahagi ng Western Pacific, may nakikita rin bagong area of disturbance sa may kalayuang silangan ng ating bansa. Sa ngayon ay isa pa lamang itong sistema, ngunit pinapakita ng ilang forecast model na posibleng magkaroon ng pagbuo sa isang circulation sa mga susunod na araw na maaaring lumitaw o mas maging organisado pagsapit ng susunod na linggo. Bagamat malayo pa ito sa ating kalupaan, patuloy natin itong babantayan dahil kung magpapatuloy ang favorable atmospheric conditions, may posibilidad itong unti-unting lumakas habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Pilipinas.
Sa ngayon, wala pang direktang banta na nakikita sa ating bansa, ngunit ang kombinasyon ng lumalakas na easterlies at ng nasabing disturbance sa silangan ay maaaring magpatuloy na magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng silangang Pilipinas sa mga susunod na araw. Dahil dito, mahalagang manatiling alerto, maghanda laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update ukol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan.